Mapagpalang araw po, Sir Seth. Gayon din po sa inyo, mga kagiliw. Sabi ko naman sa inyo, makakapagsulat ako kaagad. Naging bakante lamang kasi ako at natutuwa ako sa mga nakikinig ng kwento ko. Mas naiengganyo ako na ibahagi pang ilan sa mga kwento kung makapagpapabago sa pananaw at paniniwala nyo sa kung anong totoo at hindi. Ang haba pa kasi ng karanasan ko. Bueno, sa hindi pa nakasubaybay mula sa simula, nasa link po ang lahat ng yon sa may comment section. Pero susunod-sunurin talaga natin para walang laktaw. Nga pala, pasintabi sa mga makikinig nito na walang sapat na tapang at tibay ng sikmura. Gawa ng may mga bahagi na naman dito na hindi kaaya-aya. Sa pagkakaalala ko, natahimik na sa wakas ang buhay ko noon. Maging ang mga natirang gabunan. Alam niyo po, etong mga gamunan pala ay sakitin. Pero partikular lang sa kauri ng tiyo ko. Literal kasi na laman lang talaga o karning sariwa ang kinakain nila. Kung hindi hayop, pwedeng tao. Siguro nabanggit ko naman na kung ano ang nagpapahaba ng buhay nila. Puso at atay ng hayop at tao nun. Pero dahil na rin sa gusto talaga nila mamuhay ng payapa at timbang base sa mortal, pinipili talaga nilang kumain ng kagaya ng mga kinakain ng normal na tao nun. May ilang bawal pero nasanay na sila. Mahaba na rin kasi ang kwento ko. Paki-comment na lang kung sakaling nasali ko ba o nasulat yon sa mga unang na ipadala ko. Hindi nga takot sa asin at bawang ang tiyo. Di ba ito naman ang mga paunahing pangontra sa mga aswang? Si tiyo, hindi po. Asin hindi. Siya kasi at si Kuya Ed ang tagaluto. Siyempre ang pangit naman ang lasa kapag walang Ricardo. Kaya alam kong hindi sila naaasiwa nun. Pero dahil dito ay nagiging sakitin ng mga gabunan. Kung hindi nagdudumi, nilalagnat at kung ano-ano na lamang ang karamdaman sa katawan. Hinahanapan naman nila ng paraan. Alam niyo ba kung anong gamot? Karne lang na sariwa. Pero karne ng hayop. Nag-aalaga nga ako noon ng mga baboy. Hindi pang konsumo namin pero panggamot sa mga gabunan. Pero itong si Kuya Ed, pusa ang tinitirada. Pasensya na po sa mga cat lover dyan. Sinisita ko pa nga ito pero pinagtatawanan lamang ako. Mantakin nyo, nahuli kong nilalantakan ng galang pusa sa bahay nun. Ubus ang mga pusa doon. Kung may daga pa siguro, dawit na rin yon. Pero yun lang yung hindi na talaga nila kinakaya. Sa kabila ng lahat ni isang beses sa kanilang uri, ay wala pang nakakakain ng tao. Dahil na rin ito sa namumuno sa kanila dati, ang tatay ng lolo ni Tio Raul. Bukang bibig kasi lagi na hindi pwedeng manalasa ng tao. Tapos pinamumukha sa kanila na nakakadiri umano. Mantakin nyo'y kawangis mismo ang kakainin. Kaya nakakarimarim at talagang saksakan ng hangal umano ang kakain ng tao nun. Tao din naman kasi sila. Ang kaibahan nga lang sa pagkain. Gaya ng dati, walang pinagbago si Kuya Ed at ako. Mabuti na lamang at hindi na nakikisali si Ka Franco nun. Medyo matanda na kasi at ayaw na makipaghabulan. Si Tio Raul naman noon ay mabaliw-baliw na lang ito sa kakatawa. Palupitan ng komedya kumbaga. Sa kasalukuyan ang tawag dito, prank-prank ba? Pero masasaklap na prank. Aakalain mong magkakapatayan na. Pero pabiro lang yun na. Buwis-buhay lahat ng komedya kung tawagin nun. Ako naman palalim na palalim ang karunungan.
Pero mas pinapataas ko noon ang karga sa karunungan kanan. Lahat ng talandro ko ay kanan lagi. Kinakaya naman ng katawan ko. Kasi nga nasimulan ko na kaagad ang pagsabayin ng dalawang klase ng aral. Alam niyo ba na ang pantok, hindi lang sa mga karaniwang gamit. May natuklasan ako pero hindi mo natin ilalahad kasi baka hindi niyo makuha kaagad. Gaya ng sinabi ko ay detalyado ang kwento kong ito. Marami na ako noong nakilalang mga magagaling na albularyo. Iniisa-isa ko kasi sila noon para ihayag sa kanila na nasa panig ko ang mga natirang gabunan. At lahat ng mga ito, hindi kalaban. Ganoon na lamang ang pakiusap ko sa kanila na huwag gagalawin ang mga ito. Himala namang sumang-ayon, walang kahirap-hirap. Pero sa pagkakaalam ko, natatakot sila sa akin. Minsan ay may pinuntahan akong albularyo sa gitnang Cotabato. Nasa liblib na katira. Marami namang bahay pero hindi sibilisado. Yung lugar ay parang iniwan ng panahon. Mga katutubo ang karamihang nakatira. Ang pangalan ng albularyo doon namang yan, Borja. Hindi naman talaga literal na katutubo ito. Nakapangasawa lamang talaga ng taga doon. Kasagsagan ito ng pangangalap niya ng mga mutya at hindi sinasadyang nagkaroon ng pag-ibig sa lugar. Nang kausapin ko si Borja, para bang galak at namamanghanon. Hindi ko alam. Kasama ko noon si Kuya Ed at alam niyang aswang kasama ko. Ang sabi sa akin ni Borja ay mabuti daw ang napapangalagaan ko ng maayos sa mga aswang. Ang sabi ko naman ay hindi ako nangangalaga sa kanila. Sila ang nangangalaga sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa kanila, kung iisipin. Biruin mo, pinalaki ako na mabait na tao. Aswang at mambabarang ang mga tumatayong magulang ko. Inamin sa akin ni Borja na nakapatay na umano siya ng gabunan. Katunayan sa Davao umano ito. Pero ang sabi ko naman, hindi niya na kailangan pang sabihin sa akin yon. Alam ko na ang aspetong yon. Papatay talaga ang mga albularyo ng aswang. Ang pinunta ko lamang ay ang pakiusap na walang gabunan ang mamamatay sa panig namin. Tumango sa akin si Borja. Pero may sinabi ito. Marahil hanggang sa nakikita ko lang sa paligid ang mabubuti pero ang pinatay niya umanong gabunan. Nananalasa umano yon. Katunayan, isa sa dahilan kung bakit siya nagpabukid at nagpakalayo-layo dahil tinugis umano siya ng mga gabunan. Si Kuya Ed noon ay biglang sumabat. Nagulat ako. Bukang bibig sa akin ng tiyo na ang kanila ang natitirang gabunan. Pero hindi pa pala. Meron. At tama si Borja. Sa ikalawang uri, kami-kami na lang natira. Pero yung ikatlo at ang una, umiiral pa. Kadalasan sa mga nananalasa ay yung unang uri nun. At alam ko kung saan sila matatagpuan. Meron din silang kagaya mo, Roberto. May sinasandalan din silang isang bihasa. Paliwanag ni Kuya Ed nun. Dagdag nito, kay Ka Franco niya nalaman ng lahat. Hukluban umano ang sandalan ng mga gabunang yon. At patuloy ang pananalasa. Maliban sa hukluban ay may tumatayo ding pinuno ang mga gabunan. Ayon kay Kuya Ed, ang pinuno umano ay ubaning gabunan at nakatira daw ito sa bukiran ng dapitan. Para bang nahamon ako ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung bakit. Naalala ko na may nasabi sa akin ng tiyo ko. Yung tatlong uri ng gabunan. Ikalawang uri sila. At tama si Kuya Ed. Ang kabuang konklusyon ko kasi ay gabunan pa rin. Para bang gusto kong patay ng unang uri. Madadamay kasi ang iba.
Sumabat naman si Borja na maaaring sa kauri lamang daw nila Kuya Ed. Pero sa iba ay hindi niya masasabing hindi niya papatayin. Magbibigay respeto umano siya sa akin nun. Tumango lamang ako nun. Umuwi na kami, pero hindi maalis-alis sa isip ko ang isang uri. Tinanong ko si Kuya Ed kung gaano kalakas ang unang uri. At ang sabi niya sa akin, napakalakas daw nito. 5 beses sa lakas nila. Maliban pa diyan ay sobrang iilap ng unang uri. Ang hirap umano nitong makilatis dahil na rin umano sa huklubang tumutulong sa mga ito. Teka, kanina ka pa. Balisa ka nang marinig mong bukod sa amin, meron pa palang iba. Siyempre, yun lang yung bukang bibig namin kasi kauri lang talaga namin ang pinapahalaga namin eh. Wala na kaming paki sa iba. Pero dahil din sa kanila, napahamak yung ilang sa mga uri namin. Nadawit ba? Yun yung iniisip ko, Kuya Ed. Yun ang punto kung bakit may agam-agam ako. Maliban pa dyan, ang pananalasa nila sa inosenteng tao. Anong plano mo ngayon, Roberto? Patayin sila. Sa tingin mo, magiging madali. Hindi na ako kumibo nun. Hanggang sa makarating kami sa bahay. Kagad kong kinausap ang Tio Raul. Patungkol sa unang uri ang napag-usapan namin na yon. Napansin niyang nagka-interes ako kaya yon. Inunahan niya ako ng abiso. Huwag ko manong tangkain na kalabanin ang unang uri nun. Dahil nakamtan na umano namin ang katahimikan. Kung makikialam umano ako, kung gaano kalala ang naranasan namin noon ay mas magiging malala kung manghihimasok ako sa pamumuhay ng unang uri ng mga gabunan. Tama lamang umanong sila na lang dahil kahit papano'y nagiging malaya na sila. Sa tulong ko na rin umano na patuloy sa pakikiusap sa mga taong bihasa sa lugar. Pero, Tio, ipagpalagay na lang natin na ayos na tayo sa panig nyo, di ba? Pero paano sa panig ng mga tao? May katulad ko daw na humahawak sa kanila eh. Kilala niyo po ba kung sino, Tio? Yung tono ng pananalita mo, Roberto, parang patungo ka sa gulo ah. Pero naiintindihan kita. Tao ka din naman at tiyak na may malasakit ka sa kauri mo. Ano bang gagawin? Teka. Mag-usap na lang tayo ulit. Pag-iisipan ko ang punto mo. At kung sinasabi mong kilala ko ang humahawak ay hindi ko kilala. Maliban na lamang sa ubaning gabunan. Siya si Tamil. May kapatid siyang si Victor. Puro sila ubanin na gabunan pero isa lang ang namumuno. Si Tamil lang. Tanungin mo na lang si Ka Franco. Siyang may alam sa uklubang pinupukol mo sa usapan. Tugon ni Tio Raul. Natapos ang pag-uusap namin noon pero talagang malakas ang kuryosidad ko na hamakin ng mga masasamang nilalang na yon. Pero una kong pupuntiryahin ay ang nasabing hukluban. Sa mga hindi pa nakakaalam, sa kung ano itong hukluban na ito, kabuong konsepto ito ng isang brutal na mangkukulam o mambabarang. Kumbaga parang aswang ito na kumakain din ng tao at kumukuha sila sa lakas ng buwan o sinag ng buwan. Sa madaling salita, literal na isang demonyo. May kakayanan kasi ang mga itong magpanggap ng ibang tao. Kumbaga kayang gayahin na mukha ng ibang tao para itago ang totoong katotohanan o ang katauhan nila. Alam ko na ang hukluban noon. Kasama naman ito sa nakasulat sa mga libro ng tiya. Ito ay isa sa pinakamalakas na mambabarang. Sabi ko na nga ba'y may mas malakas pa sa akin noon. Balak ko manghamakin ito pero hindi ako sigurado kung kakayanin ko ba. Kaya ganoon na lamang ang pag-aaral ko pa ng mas malalim na karunungan.
maging ang Biblia ng bago at pagkatapos mamatay. Nabasa ko na. Kabisado ko ang mga importanteng mga kataga. Gayon din sa mga kataga sa lihim na karunungan. Siguro may iilan dito na may itim na karunungan din na nakikinig. Masusorpresa kayo at may matutuklasan kayong hindi nyo ba alam na pwede palang gawin. Yung 3 natirang seremonya, pinaplano ko na din noong idaos. Kahit pa man alam ko sa sarili ko na magkakabisa na mga talandro, orem at iba't ibang buhay na salita. Gusto kong gampanan pa yon. Habang inaantay ko ang tiyo kong magdesisyon, sinimulan ko na ang 3. Bumiyahe ako noon kasama si Kuya Ed sa Camiguin. Doon ko idadaos ang 3 seremonya. Kung matatanong, ang may karunungan sa kaliwa at kanan, iisa lamang ang pagkakarga kapag nasa 3 seremonya na ang gagawin ng may karunungan sa kaliwa. Kumbaga, sasabay na ako noon sa iba pang may alam sa lihim na aral. Mahal na araw yun siyempre. At siguro ay mahigit 50 kami noon na nasa lugar. Nasa lumang sementeryo ng Camiguin. Walang laman ang tiyan ko noon. Tubig lamang ang dala ko at kapirasong biskwit. Sakripisyo kasi ang isasagawa. Si Kuya Ed noon ay sumusunod lamang sa akin pero nakikita ko sa kanya nakabado. Ang sabi ko kasi sa kanya noon ay magiging malakas siya sa oras na sumama sa akin. Niloloko ko lang naman siya pero hindi ako nagpapahalata. Mantakin niyo, nakapalibot sa kanya ang sangkatutak na albularyo. Parang lamok lamang siya kung hindi magiging matino sa lugar. Kunwa-kunwaring nagkakarga din pero hindi naman pala. Para lang pagkamalan na bagamat aswang ay albularyo din ito. Natatawa nga ako sa kanya. Nakaluhod kasi kami noon sa lupa. Mula 10:00 ng gabi hanggang 3:00 ng madaling araw. Bawat natatapos na dasal, isang hakbang habang nakaluhod. Kumakalam na ang tiyan ko, pero tinitiis ko lang. Si Kuya Ed ay hindi ko pinapansin. Sabi niya sa akin ay gutom na umano siya. Nagmumukha na umano siyang ewan habang nakaluhod din at nakasunod sa akin noon. May iba't ibang klase ng dasal sa pagkakarga. Depende sa kung anong palalakasin mo. Karaniwan sa mga albularyo, manghihilot at lokal na may karunungan. Dasal lamang sa kanila na sinasambit tuwing nagro-rosaryo. Tapos ay hinahaluan na lamang ng orasyon at maraming klase din ito. Huwag niyong itatanggi ito kung may nakikinig man na may karunungan dahil marami akong kilalang biyasa. Ang akin naman noon, may batayan na ako at sinusunod na dasal na sobrang layo sa dinadasal nila. Paumanhin pero hindi din pwedeng banggitin dito ang mga dasal ko. Pwede sa mga karaniwang albularyo lamang. Isipin nyo na lamang na nagdarasal lamang sila sa tapat ng altar. Ganun lamang kasimple yon. Kung tutuusin nga ay pwede namang magkarga ang mga albularyo sa bahay lang pero sadyang may grupo kasi ang mga ito sa tuwing mahal na araw. May mga pinuno din kung saan ito ang pumipili ng lugar, kung saan magdadaos ng karga. Ewan ko lang sa taga-ibang isla kung ano ang kanilang diskarte. Si Kuya Ed noon ay dinig kong parang iiyak na. Paano ba naman kasi habang tumatagal, nakakaramdam na siya ng hapdi sa katawan. Para umano siyang sinusunog nun. Sinabihan ko naman na bakit ito sumunod. Kitang nagkakarga ang ibang tao doon at malamang sa malamang mararamdaman niya ang palakas ng presensya sa oras na magkaroon na ng sapat na karga ang kani-kanilang gamit. Yari ka no? Nakuha din kita sa patibong. Nakaganti rin ako sa iyo, Kuya Ed. Tiisin mo yan. Kapag tumayo ka, tiyak mapagkakamalan kang kalaban.
Hindi lang bubog yung aabutin mo dito. Lilitsunin ka ng mga bihasanan na rito sa lugar. Sige ka. Nagalit si Kuya Ed sa sinabi ko. Pero nagpipigil lamang ito. Halatang gusto na akong kutusan nun. Umabot na lamang ng 2:00 na madaling araw. Namamagana ang kanyang mga mata. Napakaanghang umano maliban sa napakainit ng nararamdaman niya nun. Gustong gusto ko nang humagalpak ng tawa noon pero baka maputol ang seremonya. Hanggang sa noong malapit ng mag-3:00, paisa-isa nang nagtatayuan ng ibang naroroon. Gigil na si Kuya Ed. Alam ko sa mga sandaling yon, may hindi siya magandang gagawin sa akin kung kaya naman nang matapos na ako. Nakipagsabayan ako sa mga ibang albularyong naroroon. Pinagdidilatan ako ng mga mata ni Kuya Ed. Maya-maya pa ay kumalma na rin naman ito. Lalo na nang marinig sa isang albularyo na may kasama daw akong aswang. Ang sabi ko naman, mabuting aswang ito at isa ding albularyo. Di ba, Kuya Ed? Oo naman. Nagbalik na ako sa himaya at pananampalataya. Aswang man pero madiinang paniniwala ko sa sinasamba ng karamihan. Hindi pa tayo tapos, Roberto. Magiging masaya ka kapag nakauwi na tayo. Tugon ni Kuya. Payapa lang ang pag-uwi naman. Hindi kami dumaan sa gubat nang makatawid na kami sa Cagayan. Si Kuya Ed, apurado, gustong dumaan kami sa gubat. Sumakay na lamang umano ko sa kanya. Hindi ako pumayag nun. Malay ko bang gaganti sa akin to? Kung bigla akong iwan sa gubat, diyak ako nun. Kaya noon ay sinabi ko na babiyahe na lamang kami ulit. Para na rin makatulog kami sa may sasakyan. Nakasimangot ang mukha ng Kuya Ed. Hinayaan ko lamang siya. Marahil ay hindi niya naatim yung nangyari sa kanya pero talagang tinitiis niya lang. Nang makarating na kami ay bumungad na sa akin ang tiyo na galit na galit. Hindi man lamang daw kami nagpaalam. Kung saan-saan na lang daw silang nagtungo mahanap lamang kami nun. Sinabi ko namang nagpapalakas lamang ako ng karga. Pero giniit pa rin ng tiyo na kahit pa man ganon, dapat ay magpaalam. Alam naman daw namin ang sitwasyon. Limitado ang mga ginagalawan namin kung kaya hindi niya maiiwasang mag-alala. Ilang saglit lang ay sinabi na ni tiyo na pumapayag na siya. Nagtanong naman ako sa kung saan. Di ba may plano ka sa hukluban? Pumapayag na ako. Pero lahat ng kauri ko ay dapat narito sa bahay. Ka-Franco at Omar, bukas na bukas din lumikas kayo. Dito na kayo tumira. Ayos lang ba sa'yo, Roberto? Dito natin sila patitirahin. Kagad naman akong tumango noon at sabi ko'y walang problema. Kahit lahat pa sila ay bigyan ng lupain. Basta nasa paligid lang. Tuwang-tuwa naman noon si Mang Omar, lalo pa nang sinabi kong isa na sa mamamahala sa manggahan ay siya. Ang bilang nila tiyo noon, 13 na lamang ata. Ang mag-ina ni Mang Omar, si Mang Omar, Kuya Ed, Ka-Franco, Tiyo Raul, at isa pang angkan. At ito yung sinabi kong parang mga negrito. Sumunod na araw ay agad nagdagsaan sila. Kaagad kinausap at pinaintindi ng tiyo ang sitwasyon. Nagreklamo pa yung mga negrito. Bakit daw nanghihimasok pa ako noon sa unang uri? Hayaan na lamang umano ang mga ito. Pero sinabi ng tiyo ang adhikain ko. Hindi lamang para sa kanila, kung hindi pati na rin ang mga inosenteng tao na posibleng maging biktima ng unang uri na yon. Naintindihan naman kaagad ng mga ito. May nagboluntaryo pa nga natutulong. Ito'y magkakapatid na naging kasama namin noon ng lusubin namin ang angkan ng mga mambabarang. Ito yung sinabi kong sobrang papangit. Maiitim kasi mga ito. Kahit na hindi mag-anyong aswang,
Nakakatakot na mga mukha nila. Ang sabi naman ng tiyo, wala silang dapat gawin kung hindi ang protektahan umano ako. Hindi naman sila aalis nun kung hindi sa paligid lang. Dahil dito ko lang din gagawin ang pagpuksa sa hukluban na yon. Malaki ang pondo sa bangko ng pamilya namin. Hindi ko ipagkakaila yon dahil totoo naman talaga. Nagmungkahi ang tiyo na siya na ang bahalang magpatayo ng kani-kanilang bahay. Basta't wag lang daw malalaki. Wag gayahin si Kuya Ed na noon na sobrang asyoso. Tanghali na ng mga oras na yon. Sinamahan ng tiyo ang mga kauri niya at inilibot sa buong lupain. Tinuro ng tiyo kung saan itatayo ang mga bahay nito. Ang naiba lamang doon, si Mang Omar. Kasi gusto ng tiyo na doon lang sa gilid ng koprahan. Nang sa ganon ay mas malapit dahil may mga anak daw si Mang Omar na babae at hindi pa ganap na mga aswang ang mga yon. Kumbaga, hindi pa sinusumpong. May iba kasing kauri na sobrang tagal sumpungin. Umaabot pa sa edad na 30 samantalang ang karaniwan talaga, edad 15 pa lamang sinusumpong na. Kaya dapat umano yung protektahan dahil wala pang kakayanan na iligtas sa mga sarili. Habang ginagawa noon ang mga bahay nila, ako naman ay abala sa pag-aaral sa kung paano patumbahin ang hukluban. Kung anong kalidad at kahinaan. Ang pangalan umano nito ay Josefa, ayon kay Ka Franco. Matandang babae na ito. Lampas 100 taong gulang na umano ang edad nito, ayon sa nakalap niyang impormasyon. Pero malakas pa rin umano at napakagaling sa aspeto ng paggawa ng lason. Hindi naman ako nagbigay ng komento noon. Literal na magaling talaga. Siyempre, matatawag bang hukluban kung hindi biyasa, di ba no? Napakarami ko noong batayan. Inaaral ko din noon ang pagpantok gamit ang salamin. Ito yung natuklasan kong dapat niyong malaman na pwede palang isagawa habang nagbabarang. Nasa laman din ito sa aklat ng tiya pero napakaraming proseso. Marahil ay hindi na nagtiyaga ang tiya na matutunan ito noon. Dahil napakahirap talaga. Biro mo, malaking salamin na 1 lipang taas noon. Tapos ay kakargahin ito, kagaya ng pagkarga din sa mga gamit ng kaliwa. Ang kabuang pagkakaintindi ko ay lalagyan ng entity o kung anumang elemento ang salamin na yon. Nagpagawa ang tiyo noon ng salamin. Nilagay ito sa bodega. Nakakakilabot dahil nasa gilid lamang ito ng higaan ko. May sasabihin ako sa inyo. Makinig kayo. Lahat ng bagay na pinaniniwala ang mahiwaga. Di ba tinatawag nating mutya? O hindi naman kay milagro? Ito naman ang ginagawa nating pangalawang Panginoon. Tama. Sa lahat ng may karunungan at mutya, di ba'y kinakargahan natin ang gamit yon? Maging ang medalyon na ordinaryong kahoy o baka lang, kinakargahan natin. Tama ako, di ba? Kahit hindi ito mahiwaga. Sinasamba natin ito bilang kaukulang presenta sa ating totoong sinasamba. Ipagpalagay na lamang natin na kahit bato ang hawak mo tapos ay kinargahan mo ito. Para na rin yung bertud. Isang halimbawa dyan ay ang medalyon. Ordinaryo lamang dapat ito. Ngayon, ang punto ko, alam niyo ba na ang demonyo ay magaling manlinlang? Kunwari, may nakita kayong isang bagay lang na pakiramdam niyo ay napaka-misteryoso. Ngayon, ang ginagawa niyo naman, kinakarga ng dasal. Mag-iingat tayo diyan. Dahil maaaring ang lulukob diyan sa bagay na yan ay presensya ng kadiliman. Magbabalat kayo ngayon ng kadilimang yan. Magkakaroon ng bisa ang gamit pero hindi mo alam na unti-unti ka na palang
minamanipula at ginagawang masama. Maraming beses na itong nangyari. Kaya ang aspetong kakarga ng salamin, kaparehang prinsipyo lamang yan sa pagkarga ng mutya. Ang salamin sa bodega, natapos ko nang dasalan yon. Siyempre gamit ito sa kaliwa at literal na kaagad babalutin ng kung anong nilalang ang salamin na yon. Anumang ihihiling ko sa pamamagitan ng mga kataga na nakasulat sa aklat ng tiya, tiyak matutupad. Binibigyan ko lamang ng paliwanag ito para maging bukas din kayo sa katotohanan. Hindi lahat ng paniniwala nating mutya na biyaya ay may bertud na mabuti. Napakalaki na posibilidad na sa demonyo galing ang iba at nagbabalat kayo lang. Bakit ko alam? Ipapaliwanag ko sa inyo. May kilala akong napakagaling na albularyo at napakabuti pa. May mga medalyon siya at iba't ibang klase ito. Katunayan ay nakita ko noon kung ano-ano ito at gaano kabisa. May mga mutya pa siya at iba't iba ito. Dignom sa sinukuan, dignom sa akasya, dignom na bato, dignom goma, dignom dugo, at mga mutya na bato. Pero alam niyo ba nang pabasbasan niya ito sa isang bihasang pare? Sinabihan siyang kampon ng dilim. Tama kayo nang narinig nun. Sinasapian umano ang albularyong iyon ng demonyo ng lingid sa kaalaman niya. Siyempre, negatibong reaksyon kaagad dahil naghusga umano ang pari pero pinatunayan ito ng pari nun. Ang paring ito ay bihasa sa eksorsismo. Nagsagawa ito ng seremonya. At doon ay marami ang nakasaksi. Sinasapian nga ang albularyong yon. Wala itong kamalay-malay sa nangyari. Inalis ng pare ang demonyong yon. At nang magkaulirat ang albularyo, lahat ng gamit niya ay isinuko sa pari. Tumigil sa pagiging albularyo ang taong yon. Mantakin niyo, demonyo pala ang ginagamit niya. Mabuti na lamang ay naagapan yon dahil kung hindi pa ay maaaring maging kriminal ang kanyang kahahantungan. Hindi mapagkakatiwalaan ang pinaniniwalaan nating ikalawang Panginoon o ang tinatawag nating mga bertud. Ganon din ako sa akin. Walang tiwala kahit pa man puting mambabarang na may dalawang panig ng kakayanan. Malay may demonyo lamang din palang isang panig nun. Hindi natin alam. Pinupuntirya nito ang kung anong kahinaan natin. Ito ang sinabi ko bago ko tapusin ang nasundan ng kwentong ito. May matutuklasan kayo na babaliktad sa lahat ng pinaniniwalaan nyo patungkol sa karunungan. Bueno, balik tayo sa kwento. Kung hindi ako nagkakamali noon ay araw yun ng Biyernes. Ang sabi sa akin ng tiyo, namataan umano nila Ka Franco ang hukluban. Nasaan yung dalaga umano ito at doon nila namataan sa tabo sa kabukiran ng Pagadian. Nasundan ito ni Ka Franco at may nakuhang gamit si Ka Franco galing dito. Suklay umano. Nagtanong naman ako noon kung paano nalaman nila Ka Franco na hukluban yon. Ang sabi naman ito, sa kwintas daw nito na matagal nang naging palatandaan nila. Bukod pa diyan ay naaamoy nila dito ang hukluban. Pinatawag ni Tio si Ka Franco na sa mga sandaling yun pala. Nag-aantay lamang ito ng hudyat ni Tio. Baka kasi daw abala pa ako noon sa pagkakarga. Doon kami noon sa bulwagan ng bahay namin. Nang lumapit si Ka Franco ay kaagad inabot sa akin ang suklay nun. Gawa lamang ito sa ordinaryong kahoy pero may kabigatan. Nakulangan ako sa pagkumbinsi sa sarili ko kaya tinanong ko si Ka Franco kung paano niya nakuha ang suklay na yon. Siyempre, naniniguro ako.
Hukluban yon at kung alam na mga gabunan kung sino sila, paano na kaya ang hukluban? Malamang sa malamang ay malalaman nito ang presensya nila sa lugar na yon. Pero sabi ni Ka Franco, may inutusan daw siyang bata na nakawin ng suklay. Kapag kasi umano siya ang kumuha ay tiyak na patay siya. Sinagi lamang ng bata ang hukluban pero kinuha na nito ang suklay nun. Veteranong mangungupit umano ang batang yon. Napatawan na lamang talaga ako nun. Tama naman. Namangha ako kila Tio. Mantakin niyo ay kumikilos na pala sila nang hindi ko man lang alam. Kasagsagan pa yon ng pagkukumpuni ng mga bahay ng mga kauri. Hindi ko inutusan na wari ba'y alam na nila ang gagawin ko nun. Pagsapit ng hapon ay naghanda na ako. Ang naisip kong gamitin noon ay yung bungo at salamin. Pero barang ang parusa na palili pa rin ko. Pero kasabay din ng mga planong yon. Siyempre, kinakabahan ako. Hindi ko pa nasusukat ang kalaban. Malay natin ay mabaliktad pa ang sitwasyon. Ang pabor lamang sa akin noon ay maaaring hindi mapaghandaan ng kalaban ang gagawin ko. Ipinagbabawal na teknik ba? Patraidor. Unahan lang kasi yan. Kapag sino ang nauna, siya ang lamag. 6:00 ng gabi. Kaparehang proseso ang ginawa ko. Ganun pa rin. Nilapag ko sa sahig ang bungo ng sanggol. Nagtirik ako ng itim na kandila sa noo. Pero nalilito ako noon kung saan ilalagay ang suklay. May kalakihan kasi ito. Kaya noon ay nilagay ko na lamang sa ilalim ng bungo, sa bandang bibig nun. Pagkatapos noon ay sinuot ko ang 3 bao. Alam ko na ng mga sandaling ito na nagpulasan na ang gabunan sa labas ng bahay. Si Kuya Ed ay sinabihan ko pang isasali ko sa barang nun. Nagmakaawa ito sa akin. Huwag ko daw siyang barangin. Nagsimula akong mag-usal. Kalahating oras yon. Pero walang nangyari. Hindi ako nakaramdam noon ng kakaibang presensya sa silid. Yung 2 salagubang pa na kulay itim ay nasa palad ko noon. Ayon kasi sa nakasulat, mabubuhay umano ang salagubang na yon sa oras na tumama na ang pantok. Ilagay ko lamang sa ibaba ng bungo at kusa itong papasok sa bungo at maglalayo. Pero hindi gumagalaw ang mga salagubang. Napailing ako noon at naiisip na baka naman peking tao lamang yon na napaghinala ang hukluban. Kasabay kasi ng pagdarasal ko na ang tatamaan lamang nito ay kapareho kong may kaalaman sa kadiliman. Iniingatan ko kasi. Nagdududa talaga ako baka makapatay pa ako ng maling tao. At sa mga sandaling yon, parang nagkatotoo ang hinala ko. Mali siguro yon. At nag-aksaya lamang ako ng oras. Kung kaya naman pinili kong patayin na lamang ang sindi ng kandila. Akma ko na sanang ihipan ng kandila nang makarinig ako ng mahinang paghangos. Ginala ko kaagad ang paningin ko sa buong silid. Yung hangos na yon ay kasama ng mahinang pag-ungol na wari ba'y nasasaktan. Wala namang ibang tao sa loob maliban na lamang sa akin kung kaya naman. Kinilabutan ako. Partida. Malademonyo ang isinagawa ko at kampante ako doon. Pero natakot ako kahit papano. Animal talaga. Ba't ako natatakot na ako dapat ang katakutan, di ba? Pero naroroon pa rin ang boses na yon. Ganoon na lamang ang pagkawindang ko. Nang makakita ko ng isang imaheng napakatandang babae sa loob ng salamin. Hindi ko makita ang sarili ko. Sa halip, ang refleksyon ko, yung matandang ubod ng pangit ang mukha nun. Para bang patay na buhay pa ito.
Maputla tapos ang itim ng bawat gilid ng kanyang mga mata. Yung labi, ang itim din. Tapos yung balat ay parang nagkabitak-bitak na kulubot. Para itong baliwa. Nagpapalinga-linga na wari ba'y nagtataka. Hanggang sa naisip ko na lamang bigla na hindi sa bungo gumana ang pantok. Kung hindi doon mismo sa salamin na yon. Nahuli ko ang hukluban sa may salamin. Maniwala kayo sa akin. Hindi niya ako nakikita. Ako lamang ang nakakakita sa kanya na para ba itong nakakulong sa loob ng salamin na yon. Nagkaproblema tuloy ako noon. Paano ko paparusahan ito habang nasa loob ng salamin? Hindi naman pwedeng suntukin dahil mababasag ko yon. Yun pa lang kasi ang unang beses kong malaman kung ano ang magiging resulta kapag salamin ang ginamit. Akala ko kasi noon ay doon ako bubulong sa salamin ng palipad hangin. Kumbaga, itatapat ko lamang ang suklay doon at magbibitaw na ako ng kataga. Pero ang gumana ay hindi yung bungo. Salip ang salamin. Nakatapat din kasi ito sa salamin. Napamura ako nun. Mabilis kong hinalungkat ang libro. Naghanap ako ng kaukulang parusa gamit ang salamin pero habang nangyayari yon, sumigaw ng sumigaw ang hukluban. Kung iisipin ay parang napaka-imposible. Nasa loob siya ng salamin pero tila buhay na buhay ito. Pasipat-sipat pa ako sa kanya. Pero nakatingala ang bruhang yon. Yung mukha'y nakasimangot at mas lalong pumapangit at nakakakilabot. Walang maayos na ngipin, na para bang kumain ito ng uling. Napakaitim ng gilagid nun. Para bang napakabaho ng bunganga niya. Kahit pa man buong katawan, parang ang baho tingnan. Hanggang sa may nabasa kung takpan lamang ang salamin. Isilid lamang ito at wag na wag papakialaman. Makukulong lamang umano ang bruha doon at hindi na makakalabas pa. Ang katawang buhay naman umano nito, patay na. Napabitaw ako ng mabigat na salita noon. Bakit tatakpan? Wika ko sa sarili ko. At saan naman yun itatago, di ba? Langiya. Nasa silid ko siguro. Ang problema ay maingay yon. Binasa ko pa ng binasa pero yun lang talaga ang paraan. Itim na tela umano ang itatabon doon. Siyempre ano bang magagawa ko? Kapag binasag daw ang salamin ay mabubuhay yung hukluban na yon. Immortal umano ito kaya walang dapat gawin kung hindi ikulong na lamang. Tama naman at may punto talagang nakasulat. Naiisip ko na noon na gagabi-gabi akong dadalawin ng bangungot. Mantakin yung nasa silid ko ang hayop na yon. Pero titiisin ko na lamang. At kapag may sumunod na sa kaalaman ko ay ililipat ko sa kanyang problema. Bahala na siya. Niligpit ko na lamang ang mga gamit ko noon. Maging yung mga bungo. Tapos ay tinawag ko ng tiyo ko noon. Nagtataka pa ito dahil para daw akong baliw na nasa loob. Sabi ko naman, hindi ako yung nagsisisigaw. Pagturo ko sa kanya sa salamin, halos tumakbo ang tiyo sa gulat. Nahuli ko siya, tiyo. Pero hindi ko mapapatay eh. May tela ba tayong malaki na kulay itim? Itatabon lang daw yung salamin. Baka tatahimik na yan kapag tinabunan. Tsaka, tiyo, doon po sa silid nyo ilalagay. Ano? Nababaliw ka ba? Ayoko nga. Dito lang yan. Ikaw naman yung mabarang eh. Kaloko mag-isip. Tatakutin mo talaga ako. Oo, saglit. Kukuha ko ng telang itim.
Sa mga sandaling yun ay si Kuya Ed pala, nakikiusisa na. Pagpasok niya ng silid ay napatalo nito sa gulat at kaagad lumabas. Ang sabi ko naman ay walang makakaalam na iba dito, maliban na lamang sa aming tatlo. Ang mahalaga, patay na ang katawang buhay ng huklubang yon. Yung salamin matapos tong matabunan. Sa maniwala man kayo o sa hindi, nawala ang boses ng hukluban. Sinilip ko, wala na rin noon ang kanyang refleksyon. Wari by selyo ang telang itim. Dilim lamang ang makikita sa loob at wala na yung nilalang. Nilagay ko ito sa likod ng malaking aparador. Sabi ko pa kay Tio, lagyan ito ng tabong kahoy para maging matibay. Kapag nabasag kasi, mabubuhay ulit ang hukluban na yon. Pumayag naman si Tio. Tapos noon ay inutusan sila Mang Omar at Ka Franco na dalawin umano ang bahay ng hukluban. Kunin lahat ng mga gamit nito at sunugin. Kung bibigyan ng pagkakataon, sunugin umano pati ang bahay nito. Saka na daw namin pag-uusapan ng patungkol na naman sa unang uri ng gabunan. Sa pagkakataong ito, pwede na silang makipagsabayan sa unang uri. Dahil wala ng proteksyon ang mga ito. Maliban na lamang kila Tio na naroroon ako sa panig nila. Pinuntahan nga nila Mang Omar ang tirahan ng hukluban. Kumpirmado, natagpuan nila ang labi na bumungad lamang sa likod ng bahay habang nakataob nun. Parang buhay pa ito pero hindi na gumagalaw. Tinuluyan ito ni Mang Omar at inilibing nila ang labi nun. Mahirap umanong sunugin ang bahay dahil may malapit ding nakatira na ibang tao doon sa lugar. Kung kaya't kinuha na lamang nila ang mga kagamitan. Isinama sa may libingan. Isa na namang yugto sa buhay ko ang natunghayan nyo. Mahaba pa ito at dapat nyo masubaybayan ang lahat. Napakarami ko pang isisiwalat. Narinig niyo naman siguro na saka na namin pag-iisipan ng pagpuksa sa unang uri nun. Tingnan natin kung mapupuksa ba talaga sa susunod. Hindi ko babanggitin dito syempre. Malalaman niyo kaagad ang kabuuan nun eh.